Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At mga kapatid, sama-sama tayo magdiwang sa ating banal na piging. Tayo't natawagan ng Panginoon na buong kapakumbabaang maglingkod. At laging isipin natin ang tayo ay tinawag upang gumawa ng kabutihan ng may kababaang loob. Kaya't sa mga pagkakataon na tayo maaaring nagmataas, humingi tayo sa Diyos ng awat patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa loob nawa naming palagian ng mga galing sa Espiritu ng kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang lasa namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi nyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapa sa inyo lamang ito, dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo makakamtan ang inyong minimithi, sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humihingi man kayo, wala rin kayong natatanggap, sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya't sino man naglalais na maging kaibigan ng sanlibutan, ay kaaway ng Diyos. Baka naman, ang akala ninyo'y walang kabuluhan ang nasasaad sa kasulatan na napakarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa Espiritong ibinigay niya sa atin. At ayaw niya ng may kaagaw sa ating pag-ibig. Ngunit hindi na malakas ang tulong na ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat ang sabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo, at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Mamighati kayo, maghinagpis at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong halakhakan at ng kapanglawan ang iyong kagalakan.
Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Wika ko, kung ako labang ay may pakpak, parang kalapati, ako ay lilipad. Ako ay hahanap ng dakong panatag, aking liliparin ang malayong lugar, at doon sa ilang ako mananahan. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ako ay hahanap agad ng kanlungan upang makaiwas sa bagyong daratal. Sila ay wasakin, poon guluhin mo, pag-uusap nila'y bayaang malito. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Yamang karahasan ang nakikita ko, at sa lungsod nila ay nagkakagulo. Sa lungsod na puno ng sama't ligalig, araw-gabi doon sila lumiligid. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Ilagak sa poon, yaong suliranin, at ikaw ay hindi niya bibiguin. Hindi babayaan ang taong magaling. Ilagak ang suliranin sa Diyos na matulungin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ba ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi, ang sino man tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin, at sino mang tumatanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At mga panalig sa atin pong mga pagbasa, una ay mula sa sulat ni Apostol Santiago, ay pinaalala sa atin na tayo ay magpakababa, magpakumbaba, sapagkat ang nagpapakababa sa harapan ng Panginoon ay itataas niya. At sa atin ding ebanghelyo ngayon ay gayon din ang kanyang sinasabi sa kanyang mga alagad na nagtatalo-talo kung sino sa kanila ang pinakadakila. At ang sabi nga niya, ang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Magpakumbaba at maging malinis ang kalooban tulad ng isang bata. Naalala ko minsan sa isang parokya
na pinanggalingan ko ay mayroong Marian exhibit. So magkakaroon ng Marian exhibit, ini-announce na may Marian exhibit, kaya yung mga mayroong gustong makiisa sa Marian exhibit, pakidala yung kanilang mga imahen ng mahal na Inang Maria. At nagdatingan, isa-isa, sunod-sunod, nagdadatingan ngayon yung mga may kanya-kanyang imahen ng mahal na Inang Maria. Tapos noon, nasa itaas ako, dinig ko sa ibaba, nagtatalo-talo yung mga may-ari ng poon. Nagtatalo-talo sila, pinakinggan ko, nandun ako sa taas din lang nakikita, nagtatalo-talo sila. Una, pinagtatalunan nila yung kung saan ipepwesto yung kanilang mahal na birhen. Sabi ng isa, aba yung sa akin, dito dapat sa kaliwa na ito. Pagpasok ng pinto, dapat kita kagad yung akin. Kasi Our Lady of Fatima yan. Sikat ang Our Lady of Fatima. Maraming milagro yan. Sumagot naman yung isang may-ari, bakit ito bang mahal na birhen ng Lourdes ko? Walang Himalaya, marami ding Himalaya yan. Kaya dapat iyan, nandito rin kagad sa pinto. Pagtingin kagad ng mga tao, dapat mahal na birhen ng Lourdes ang makita kaagad. Sumagot naman yung isa, ay di hamak namang mas dapat yung akin. Ito ay mahal na Birheng Maria ng bundok ng Carmelo. Kita mo nga, makahawak-hawak niya ang Jesus Christ. At sumagot naman yung isa, ba't ikaw lang ba may Jesus Christ? Santo Rosario itong akin. May hawak ding Jesus Christ ito. Dinadayo ito sa Manawag. Baka di mo alam. Sumagot naman yung isa, ay nako, ang dapat na pambungad na makita kagad nila yung puon ko. Kasi nakita niyo ba yung 12 estrella na yan? Yung mga 12 estrella na yan, totoo yan. Yung mga kumikinang na yan, hindi puwit ng baso yan. Sabi niya ganoon. Sumagot naman yung isa, mas lalo naman yung aking poon, yung poon kong ito, tignan niyo mabuti, hindi kahoy yan, ivory yan, ivory. Sabi ng isa. At nagtatalo-talo sila kung alin ang dapat na maging marangal sa kanilang sa mga Birheng Maria. At nakalulungkot man, pero sabi ko sa sarili ko, hindi ba nila alam na lahat ng pinagtatalunan nilang imahen ay iisa lang? Mahal na Birheng Maria din yon. And the Virgin Mary will not be very, very happy na malaman niya na nagtatalo-talo sila dahil sa iba't iba niyang mga titles, because kahit nalagyan mo ng napakaraming titles ang ating mahal na Inang Maria, she will always be the woman na naging mapagpakumbabang alipin ng Panginoon, na maging handang maging nanay ng ating Panginoong Jesucristo, period. Not the title, not kung gawa siya sa ivory, not even the diamante na ilalagay mo sa kanya, kundi yung katotohanan na ako'y isang mababang loob na babae na handang maglingkod at mag-alay ng aking sarili sa Panginoon. So in other words, hindi matutuwa ang mahal na Inang Maria na nagpapaligsahan at nagpapataasan tayo na tagapangalaga ng kanyang imahen. Mga kapanalig, yun ang problema. Kung minsan tayo'y Katoliko, tayo'y Kristiyano, pero yung values natin pagdating sa pagiging mapagpakumbaba, parang hindi natin kayang maisabuhay at times. Ayaw nating tayo tinatapakan, gusto natin laging tayo tinitingala. Pero ang lagi sinasabi ng Panginoon, magpakumbaba ka. Habang ikay nagpapakababa at nagpapakumbaba, itataas kita. Hindi naging mataas at marangal ang tingin natin sa mahal na Birheng Maria dahil nagpakataas siya. Hindi. Remember na kaya ganun karangal ang pagdakila natin sa mahal na Inang Maria sapagkat nagpakumbaba siya. Sa atin ding ebanghelyo ngayon, hindi na sinasabi niya sa kanyang mga alagad, kung gusto niyo talaga maging dakila, kailangan maging lingkod kayo ng lahat, magpakumbaba kayo. At kayo rin, mga kapanalig, na ngayon ay nakatutok. Yun ang gusto ko rin pong sabihin sa inyo. Kapag ba nagtatalo kayo, mag-asawa, nagmamataas ka ba? O nagpapakumbaba ka? Ikaw ba yung mas mataas ang boses?
Ikaw ba? At kung ikaw ay isang kapatid na gusto mo laging ikaw ang susunod at laging sasabihin, baka nakalimutan yung ako ang panganay o baka nakalimutan ninyo na ako ang pinakamalayo ang narating. Dahil ganong klaseng kaibigan ako, tinutulungan ko kayo at kaya dapat lamang tumanaw kayo ng utang na loob sa akin. Kaya kapanalig, gusto mo bang maging dakila sa mata ng Panginoon? Simple lang, matuto kang magpakumbaba. At mga kapanalig, sama-sama tayo ngayon dumulog sa awa ng Panginoon. Ipinahayag ng Panginoon ang kanyang mapagligtas na kamatayan at muling pagkabuhay sa pamamagitan niya. Ang mga pagpakasakit na lingkod, dalhin natin ang ating mga petisyon sa Ama ng lahat ng habag. At itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng maliwanag na pananaw ng pagtimping katatagan sa mga kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang kapayapaan at pagkakaisa naway maghari sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng tao sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang mapagtanto na hindi matatagpuan sa kapangyarihan at pagiging kagalang-galang ang tunay na kadakilaan, kundi makikita lamang ito sa paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway maiugat ang kanilang pagdurusa sa mga paghihirap ni Jesus sa krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nauna na sa ating mga yumao, naway tumanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, bigyan mo kami ng katapangan upang tanggapin ang mga paghihirap na dumaraan sa aming buhay. Akayin mo kami sa kaganapan ng kaligayahan sa iyong presensya. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyaya. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At kunin at tanggapin ang alay na ito. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw ngay aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ng aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana. Naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Saluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay,
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At bilang isang bayan ng Diyos at inipon sa pag-ibig, dumulog tayo ngayon sa Ama sa panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa. Sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po, kapayapaan po sa bawat isa, kapayapaan sa inyong lahat. Mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita. Salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo kong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ko sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng tiyak na pagsagip sa tanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Mga kapanalig, sa darating na sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Salutaris hostia, vecedi pandis hostium, bella premon hostiliam, darobur veros Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan,
Tayo manikluwad at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina't kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po na may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot na lulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaaminawan lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Pane del cielo, prestitis Dieis. Omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribeque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iudites sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo, tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-nisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-nisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina.
Purihin si San Jose ang kanyang kalinisinang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinisinang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.